Pinakakasuhan na ngayon ng NBI ang nasa 21 individual na isinasangkot sa manumalyang flood control project. Kabilang narito ang 3 kasulukuyang senador, isang dating senador, isang kongresista at ilang dating opisyal at empleyado na rin po ng pamahalaan, gayon din ang ilang mga taga-DPWH. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Miles. Yes, Alex, pinangalanan na nga ng Department of Justice ang mga nakasama sa initial na inirekomenda ng National Bureau of Investigation na masampahan ng reklamo kaugnay sa nabunyag na anomalya sa flood control projects ng gobyerno. 21 individual ang kabilang sa mga inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI na masampahan ng reklamo kaugnay sa nabunyag na anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Sa inilabas na listahan ng Department of Justice, kabilang rito ang 3 kasalukuyang senador, isang dating senador, isang kongresista, ilang dating opisyal at empleyado ng gobyerno, kabilang ang ilang dating taga-Department of Public Works and Highways o DPWH. Hindi naman kasama sa listahan sina dating Speaker Martin Romualdez kahit nabanggit ang pangalan niya sa pagdinig sa Senado kahapon. Dapat kasi yung Gutesa affidavit pa lang ang lumalabas. Yes, yun lang naman ang statement so far. Meron ba ibang statement about him? Wala pa eh. Sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, nais muna nilang makausap ang surprise witness sa Senate hearing na si Orly Gutesa. Sabi ni Remulla, nakausap niya ito kahapon at sinabihan na magpunta sa DOJ kanina umaga pero hindi naman ito dumating. Kung talagang credible siya kasi marami rin naman mga tanong na pumapasok tungkol sa mga narration. Yung maraming mga tanong na pumapasok. Kagaya nung maliit ang 48 kilos, parang I've never seen that or heard of that. And 46 of that, that's 3 tons of money. Marami kang math na pwedeng gawin tungkol dito. Kaya we really have to talk to him. O kailangan nila naman siya ma-vet. Kasi if the DOJ or the Ombudsman will prosecute it, those facts will still be important. Hindi rin muna nagkasama si dating Senator Nancy Binay dahil patuloy pa ang investigasyon ng DOJ. Wala rin sa listahan ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya dahil may reklamo na laban sa kanila sa Ombudsman. Sabi ni Remulla, pauna pa lang ang 21 listahan na ito at tiyak mararagdagan pa. Pagka yung Diskaya, na-vet namin lahat ng Diskaya statements, mas marami yan. And it's going to be congressmen. Who will be the subject of many of these actions. Kinumpirma rin ni Remulla na mag-a-apply sila ng Blue Notice sa International Criminal Police Organization o Interpol laban kay Congressman Saldico. To give us information on their whereabouts and how they're going about their business. Para person of interest yan sa Interpol is being notified that they are subjects of an investigation, of criminal investigation. Sa impormasyon ng DOJ, nasa Europa umano si Ko. Spain or France. A lot of text messages are coming in that he's in France. Kanina magkakasunod na nagpunta dito sa Department of Justice sila Sally Santos ng Sims Construction at sumunod din si Sara Diskaya maging si Henry Alcantara. Yan ay para sa pagpapatuloy ng ebaluasyon na ginagawa sa kanila ng Department of Justice patungkol sa kanilang mga testimonya. Kinumpirma naman ni Secretary Remulla na ikinokonsidera na rin nila bilang protected witness si Sally Santos. At bukas, inaasahan na magpupunta rin dito sa DOJ si Curly Diskaya dahil sabi ni Remulla, mas marami raw nalalaman itong si Curly kumpara sa kanyang misis at hihilingin din nila sa liderato ng Senado na payagan ito na makuha yung kanyang mga ledger at iba pang dokumento na pwedeng sumuporta sa kanyang mga testimonya. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, yung sa usapin ng custody, kapag ikaw ay nakapasok na sa Witness Protection Program, ano ang arrangement ngayon ng Justice Department? Kukunin ba sila from the custody ng Senate or mananatili pa rin sila doon sa Kongreso? Ang sabi ni Secretary Remulla, iginagalang daw nila yung ipinataw na contempt ng Senado sa ilang mga testigo. Kaya pagkatapos habang under custody sila ng Senado, ay yung Senado muna yung magbibigay protection sa kanila. Pagkatapos doon ay sa kanilang daw sila papasok yung Witness Protection Program para magbigay ng seguridad sa kanila. Siguro panghuli, no? Yung si Gutesa, yung dating sundalong tumestigo kahapon, kumusta na ang kanyang aplikasyon? May binabanggit siya na hindi na siya hihingi pa ng proteksyon mula sa Department of Justice. Ano bang latest dyan sa kagawaran?
Ayun nga Alex, sabi ni Secretary Remulla kanina, naghintay sila kaninang umaga kay Gutesa dito. Ang usapan daw kasi nila, initially 9:30 ng umaga dapat magpupunta siya rito, kaya naghintay sila kanina pero hindi naman daw siya dumating. Kasi nung nagkita raw sila sa Senado kahapon, napag-usapan yun tungkol sa WPP. Kaya binanggit ng kalihim na pwedeng magpunta dito sa umaga sa DOJ dahil nandito siya at yung 9:30 ngayon napag-usapan nila. Pero sabi rin ni Remulla, napakinggan niya sa hearing na nung hapon ay sinabi nitong si Gutesa na hindi raw niya kailangan yung proteksyon mula sa WPP. Pero iginigiit ni Secretary Remulla na kung siya yung tatanungin, mas mabuti pa rin daw pumasa ilalim sa WPP itong si Gutesa. At gusto rin nila, interesado sila na marinig yung mga sasabihin niya at lalo na yung mga nakalagay sa kanyang affidavit na kailangan din daw maibet ng Department of Justice para sa kung sakaling gagamitin ito para sa pagsasampa ng reklamo sa mga darating na panahon. Ayun, malinaw naman yun, Mads, no, na hindi niya kinakailangan ng proteksyon, pero okay ba sa DOJ na gawin siyang parang state witness o testigo dito sa kasong isasampa laban sa 21 mga individual? Ayaw pa muna magkomento ni Secretary Remulla patungkol sa bagay na yan, Alex, sapagkat hindi pa raw kasi nila nabevet yung affidavit nitong si Gutesa. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan po sa kagawaran ng hustisya.